him up. Blessed be the Lord, because they hath heard the voice of my supplication. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiced. With my song will I praise him. The Lord is thy strength, and is the saving strength of his anointed. Nagbago na po dito banda, verse 9. Verse 9, save thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift up forever. Tayo po ay mag-uusap ngayong gabi tungkol sa pagpupuri ni David dahil sa kanyang panalangin na pinakinggan at sinagot ng Panginoon from verse 1 to 9. Tayo po ay manalangin. Nagailang yung salamat po sa gabi ito o sa hapong ito. Salamat po sa mga natapos na gawain na sa kabila ng mga samot-saring mga pressure at mga pangunguntra ng kaaway. Patuloy kami nagpapatuloy. Salamat sa mga naunang dumating. Salamat po sa bawat isa na dito. Ano man po ang nais pang iabala sa amin ng kaaway, nawa, maintindihan namin na kayo pa rin ang priority at kayo pa rin ang kasagutan sa lahat ng mga panalangin ngayong gabi. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong pangunguna. Paggabay, salamat sa hapon ito sa bawat isa. Kaya aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa muli po ay isa-isahin natin ito. Tungkol ito doon sa panalangin ni David nung chapter 27 ay si David ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya sa kalakasan ng Diyos. At ngayon naman dito naman po sa chapter 28, ang pagkakataon ito ay si David ay nanalangin against sa kanyang mga kaaway. Ayon sa verse 6, he blesses God, and then bagdarin sa verse 9, he prays for the people, yung taong kanyang mga hinirang. Okay, so isa-isahin po natin ito. At least apat na bagay ang division ng chapter 28. From verse 1 and 2 ay dito natin mapansin na si David ay humihingi sa Diyos ng kanyang presensya o ng kanyang pakikinig. Sabi doon ng verse 1, unto thee will I cry, O Lord, my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. So dito si David sa verse 1 and 2. Okay, una, na kung ating mapapansin dito that David, sabi niya, I cry, O Lord, my rock, didn't be silent. Huwag kayong manahimik. Hindi niya maramdaman ang kasagutan doon sa kanyang makahilingan. And then David was trusting and dito po naging hopeful dyan si David ayon sa verse 1 and 2. Sa pananampalataya ay siya ay nagbigay ng kanyang hope o pag-asa sa Panginoon na walang ibang makakasagot. Mula bata pa, anong siya pa bata pa lang nagbabantay ng mga tupa, kilala niya na ang Panginoon. Ano po? At dito ay ang parang uhaw na uhaw siya sa fellowship ng Panginoon, katulad ng sa chapter yung dating ginawa nating mensahe ng mga nakaraang buwan. He longed for God and po to fulfill, to be David's rock. Sabi niya doon sa verse 1, oh my Lord, my rock. Dati naman po niya itong nagiging experience sa kanyang mga problema, mga nangyayari sa buhay niya, na talagang Panginoon kanyang tanggulan, taguan. But this verse 1 and 2, si David nagsabi diyan na siya ang kanyang pag-asa dahil nararamdaman niya na parang hindi pa Panginoon nagpaparamdam. He is silent to him, sabi niya. Pero sabi ni David, siya ang aking pag-asa sapagkat siya ang aking bato ng kanlungan, ang aking pag-asa, ang aking kapangyarihan. Una, tingnan natin po dito ay ang kanyang kumbaga sa atin ng mga Kristiyano, ano po ang nangyayari kay David. Ang aim ay kahit may nangyayari at hindi man niya nararamdaman ang sagot ng Panginoon sa kanyang mga panalangin, kanyang mga pinagdadaanan, ay hindi pa rin siya nakakaahon o hindi pa siya nakakaroon ng kumbaga nakakapag-move on. Ano po, marami pa talagang problemang lumaharap sa kanya. Ay ang nais niya ay ma-exalt o maipataas o mag-glorify ang Diyos sa kanyang buhay, and to lift up God, and that He would go sa kabila na para bang hindi niya pa rin napaparamdaman. Ano po, kabila ng bawat problema, lalong dumadami, lalong dumadagdag, lalong bumibigat. At ang pangalawa, hindi limang na sabi ni David dito ay sa kanya ako iiyak, I cry, O Lord, my rock and my salvation. Sabi niya dito sa verse o pangalawa ay lest if you are silent to me,
ay makakasama daw siya, I become, okay, sabi niya doon sa verse 1, if thou be silent to me, I become like them that go down to the pit. Yung para yung makakaparehas na yung ugali ng mga walang pag-asa. Okay? Na dito po ay ang kalagayan ni David sa kabila ng kanya'y malapit sa Diyos. Siya ang malapit sa puso ng Panginoon, pero hindi siya nawawala ng problema. At dito, parang sa pakiramdam niya from verse 1 and 2 ay parang wala at hindi sumasagot ang Panginoon. Parang tahimik eh. Okay, sabi ng verse 2, hear the voice of my supplication when I cry unto thee, when I lift up my hands toward the holy oracle. Pagka narinig po natin ang lift up hands, ugali kasi ito ng mga Hudyo. Si David ay isang Hudyo, pag nagpipray sila pag ganon. Ano po? At ginagaya na rin nating mga Gentile, na minsan maraming nagpipray na pag ganon. At kadalasan ay isasayaw tuloy. Ano po? So dito, yan po ang parang niya sa verse 1 and 2, na dito, nasa kanyang pagpupuri, dahil ang panalangin ng Panginoon, dinidinig siya. Dito sa parte ng verse 1 and 2, ay parang hindi pa rin niya dito nararamdaman ang pagkilos ng Diyos, sapagkat dito, humihingi, nagsusupplicate si David na pakinggan ng Diyos. Ano po? And then, pagdating natin sa verse 3 and verse 4, sabi na niya dyan, draw me not away with the wicked. Huwag niyo pong isama doon sa pababayaan nyo yung mga wicked o yung mga masasama, sapagkat lagi nating papakinggan o iisipin, si David ay hindi katulad ng mga unsaved or ang Kristyano na katulad ni David ay katulad po natin. Hindi pwede yan na hindi intindihin ng Diyos. Kahit na nagkakasala yan, ay binibigyan ng Panginoon niya ng pagkakataon na siya po ay magsisi at siya ay mag-supplicate sa Panginoon. Sabi din ng verse 3, 4 and verse 5, tatlong verse po, draw me not away. Mayroon pa kata yan eh. Cast me not away doon sa Psalms, ano po, from thy presence, O Lord. With the workers of iniquity which speak peace to their neighbors, but mischief in their hearts. Hindi ko tuloy, habang tinitinan ko po ito, naaalala ko tuloy yung minsan yung mga kaibigan natin na mga unsaved. Ngiti-ngiti yan sa atin. Pinagbibigyan ka, mag-Bible study lahat. Pero sa kabila pala ng puso nila ay may mischief. Ano po? Sa Tagalog, sabi ng verse 3 ay nasa kanilang puso ay masasamang pakana. Ang Tagalog, yung mischief ay pakana. Pagka mayroong, sige po, Bible study kayo. Sige, magluluto yan, i-entertain ka yan. Pagdating doon sa imbitahin mo, ganyan, yung mga excuses. Tapos yung pala, pagka minsan, hindi naman siguro lahat, kasi marami naman tayong mga Bible studies na sumasama talaga, ay dito po ang katotohanan sa verse 3, na sa kabila nang nakangiti sila sa labas, pero sa ilalim nila, iba ang pakana, iba ang plano, iba ang parang, parang nagpipray pa na para, sana, hindi kayo tumagal dyan, hindi kayo kung ano. So yun po ang binabanggit ng verse 3, na dito po si David ay humihingi ng yung kanyang faith ay magkaroon po ng hindi siya maisama doon sa mga masamang ito. Do not take me away with, kumbaga na parang iniisip ni David sa kanyang pagsulat, huwag niyo po akong ihalin tulad sa kanila na para bang pagka sila ay mayroong hindi mo siya papansinin, pati ako hindi na pinapansin. Yung parang ayaw niyang madamay sa kalagayan ito. Si David know that his life was different than the workers of iniquity. Yun po ang problema sa ating mga dating mga kasama. Maraming nagko-comment, pag nandito, nagsisimba, pero pag uwi, pares lang naman nga namin yan, nagiinom, gumagawa. Kaya po yun po ang ating iwasan, na sinabi dito ni David sa kanyang panulat, Lord, wag niyo po akong isama sa kanila. Kasi minsan po yung attitude ng mga naging mga kasama natin nung panahon, pag nandito yan, nakikinig naman yan nagde-desire naman na magkita ka sa Diyos. Kaya lang pagdating sa labas, yung kanilang laman ay hindi nila makontrol. Yung kanilang desire hindi makontrol. Pagdating doon sa, minsan siguro nagsusugal, minsan kung ano ginagawa, at ang mga taong nag-o-observe, yun ang sinulat dito ni David na sa paningin ng mga taong yan sa labas, sa kanilang pag-iisip, eto na naman nga yung mga banal, pare-parehas lang naman nga namin ang kilos. So yun po ang iniiwasan natin. Nasabi ni David dito that David knew
his life is different dapat. Kaya nga minsan, pagdating sa family, halimbawa naninindigan ng isang pamilya, yung mga bata minsan ayaw eh. Bakit? Hirap sila eh. Eh yung mga classmate ko nag-i-enjoy, tapos ako dapat hindi ba ako mag-i-enjoy doon? Kaya yung gray areas, pagka naman sinabi natin, o sige makisama ka sa kanila hanggang sa nasanay sila doon, hahanap-hanapin niya. So, paano natin sila makokontrol? Kaya yun po lagi ko binabanggit na habang nagpipray tayo, paglabas ng mga bata, pagbalik, bukas tatanungin natin ano ba ang happening sa labas, na yung mga pinag-usapan doon ay kukontrahin mo at alisin mo sa kanilang isipan sapagkat yun talaga ang parang panukoy o tinutukoy ng sulat ni David that the workers of iniquity, sabi niya doon, Panginoon, iba ako sa Kanya. Po. And he asked God that would treat him differently from the wicked. Hindi po talaga pwedeng pagsamasamahin. Naalala ko, parang ganito ang example na gagawin ko. Nung panahon na pag nawawala ng tubig yun sa aming lugar na mababa, madaling huli ng isda. Ay, hindi ko alam po sa inyo kung alam nyo yung tinatawag na puyo. Matigas ang ulo nito, pero napakasarap itong isda. Mga yata wala na. Ito ang pinakamatapang sa lahat ng isda. Yung gurami o mirapina, magsabay-sabayan, at saka yung dalag, at saka yung mudfish. Pero ang pinakamatibay talaga dyan sa putik ay ang puyo. At ang sarap nito. Kumbaga, kapag isinama mo ito sa ibang isda, talo niya ang lahat. Kasi yung kanyang pin dito, pinakamatigas, ayun ang panlaban niya. Ano po? So kumbaga dito ang sinasabi ni David, pare-parehas kami minsan sa school, pare-parehas kami na pinagtatrabuhan, pero itrato mo ako, Panginoon, ng iba sa kanila. Sapagkat si David, kahit siya po ay isang Hudyo, siya po ay nagmula nung siya'y bata hanggang sa tumanda na siya at napunta na siya sa trono at naging na siyang itong tagasulat nitong Psalms, ay iba pa rin ang kanyang mga eksperyensya na kumbaga iba ang kanyang yung integrity kaysa doon sa mga unsaved. Kasi minsan po sa panahon natin ngayon, ang daming nagsasabing Kristiyano, pero pagdating doon sa application, kitang-kita ng mga mata ng mga taong unsaved, wala man pala ngayon pinag-iba sa atin. Kaya po yun po ang pinaka-iniingat-ingatan ng isang dapat na Kristiyano, sabi ni David dito, that the wicked, will be treated differently. Iba dapat ang trato nito. Balik tayo doon sa isda na tinutukoy ko. Kasi di ba pag video madaming isda, mahirap po magkaliskis. No? Ang ginagawa namin, binabaliktad namin yung tingting. Yung likod, ginagano namin yan. Ang daling matanggal. Pero alam nyo, ang iisang uri ng isda na yun, ang tibay ng kanyang kaliskis. Kaya, ay dapat talaga ihiwalay. Itatrato ng iba sa ibang isda. Okay, so, kumbaga sa tao, sabi ni David, yes, pare-pareha sila mga tao, pero iba pa rin ang integrity ng isang Kristiyanong sumusunod sa Panginoon. Mayroon silang mga eksperyensya na nakukontrol nila ang kanilang sarili sa pagdating doon sa pinakamabigat na temptation at problema. Nagkakaroon sila ng yung pag-uupo sa abo at paglalagay ng abo sa ulo at nagsusuot ng makati. Hindi po ito nagagawa ng mga evil na tao, sabi dito ni David. Okay? Kapag nag-iisip si David dito sa verse 3 to 4 and verse 5, kapag nag-iisip siya at dinidescribe niya ang mga masasama, alam niyo ang iniisip ni David? Nanonood niya, sabi ni David, that they were false in their words. Nagsasalita yan pero wala kang maasahang tibay sa kanilang sinasabi. Yan po ang mga unsaved. Ano po? Then, hiding the evil in their hearts. Sa mukha nila, sa bibig nila, nakangisi sila, naka-smile sila sa iyo, but in their hearts, nakatago ang mga evil na plot para ikaw ay siraan. Pagdalikod mo, sisiraan ka. Isa sa, minsan, iniisip ko sa mga matatagal ng mga naturuan ng salita ng Diyos, sila nagsisiraan eh. Kaya pagdating ng panahon na siraan na sila, nagsisiraan, yung paligid nila, nagkaisa na, wala naman pala ngayang silbi yan eh. Kasi mismong magkakasama, sila nagsisiraan. Okay? So yun po ang problema. Sabi ni David dito, may mga tago yan ang puso nila ng plot against doon sa mga tao ng Diyos. Tapos nagsiraan yung mga tao ng Diyos. Kaya iwasan po natin ang
Sabi ng Biblia, kapag ka may taong mahina, ipag-pray mo siya na baka ikaw ang gamitin makapanumbalik sa Panginoon, sapagkat kung sisiraan mo pa siya lalo, sinisiraan mo ang katawan ni Kristo. Ang pangatlo dito, papatingnan natin sa verse 3, 4, and verse 5. Sabi ng verse 4 dito, kung titingnan natin, give them according to their deeds. Ang di kasi minsan na pagtatanto ng mga Kristiyano, iba ang trato ng Diyos doon sa kanilang mga ginawa kaysa sa ginawa na, yes, ang mga Kristiyano nagkakasala, pero sabi niya 1 John 1:9, if we confess. So therefore, doon sa ano na yun ng Panginoon sa kanyang pangako, that He is faithful to forgive. Yung kanyang paghingi ng tawad, pinarusa niya talaga ang kanyang sarili, at doon ang Panginoon nalulugod na sabi niya, He is faithful to forgive. While the people who are unsaved, yung mga walang takot sa Diyos, na nagpapagamit sila lang, sumasama sa iyo, sasamahan ka niya, kahit anong Bible study gusto mo, ilang araw yan, sasamahan ka niya, nakangiti yan, nakasmile yan, pero under the heart, ang kanilang pagiging treacherously, mga mapanglinlang, ay ang puso nila may nakatagong ganti o panlalamang o pagsasabi ng masama laban sa gawain ng Panginoon. Kaya dito po ay mapasin natin na when they speak peace to their neighbors, ang sabi po ng verse 3, but evil in their hearts. Kaya yun po ang maraming kasamahan tayo sa lugar na ito na nagkamali ng pakikitungo sa mga evil hearts na ito. Minsan mga kaanak ito, minsan mga kadugo ito eh. Nakangiti yan, sige, samahan ka namin. Pero pagdating doon, at pagdating nakitaan ka ng kunting pagkakamali, i-elaborate niya pa. Dagdagan pa niya, gagatungan pa niya hanggang sa sisiraan. At makatapos, siyempre yung mga kapatiran natin naman na mga mahihina, pagdating sa pag-weigh ng mga bagay, tatakotin pa, lagot ka. So, imbes na sabihin, ayusin mo ang buhay mo. Ipakita mo sa kanila, kakaiba sa kanila. Kaya dito po ay tinutukoy ni David ay different treatment. Okay? Kumbaga mayroon tayong kapatid, Sister Derlina, alam niya ang treatment sa lupa, di ba? Iba-iba ang treatment yan. Pagka medyo may kulang yan sa phosphorus, iba ang treatment yan. Pag kulang yan sa iba-iba. So, ang tinutukoy ni David dito na huwag nating ipapakita sa mga unsaved na ito ang ating weakness, sapagkat sa harap mo nakangiti yan, sasamahan ka niyan, aalalayan ka niyan, na akala mo tutong-tutong ang kanyang pag-aalaga sa iyo, pero ang sabi ng verse 3 again, sa kabila ng kanilang mga puso, naghahanap lang yan ng isang pagkakamali mo at dudurugin ka niya, dahil ang nakatago sa kanilang puso ay ang verse 4 naman yan. Verse 2, balik natin ito. Okay? Yan. Ay masamang pakana. Then, verse 4, ang sabi ng verse 4, okay, doon natin yung ito. Okay, lupat na sa verse 4. Sabi ng verse 4 ngayon, ayon sa kanilang gawa, sila yung pagbayarin. Kaya habang sila ay nakakaramdam na para man lang ito sinabi ko siya ng parang mayroon akong may nararamdaman nila rin ito eh, na sila po ay napipressure o kaya binibigyan ng Diyos ng tamang treatment, ramdam din nila, kaya lalo silang sabi niya dito, okay, ayon sa kasamaan, pagbayaran sila ayon sa kasamaan na kanilang magagawin, gantihan mo sila ayon sa gawa ng kanilang mga kamay, ang karapatang ganti ay sa kanila ibigay, sabi ni. Pero sa tunog nito, ito ay poem ni David. Ano po? Nagtutula siya rito para sa Panginoon dahil nagpapasalamat siya at nagpupuri siya dahil sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at sinagot at dininig ito. Kaya ang sabi niya rito, pinupuri siya bilang bato, bilang kanyang tanggulan at lahat na. Ano po? So dito ay sa pangalawa ng verse 3, 4, and 5, who speak peace to their neighbors, but evil in their wicked hearts. David po dito ay nanonood ito. Napapansin ito ni David that they were, ang kanilang mga salita ay mga false, mga peke, mga plastic na salita sa kanya. Hiding the evil in their hearts. Kaya ang pangatlo, dito sa verse 3, verse 4, 5, basahin natin ang verse 5. Dahil
they regard not the works of the Lord. Ito po ang isang bagay. Kung bakit gigil na gigil yan ang mga unsaved na yan sa mga Kristiyano, hindi talaga nila inirespeto ang gawa ng Diyos. Una sa creation. Okay? Ano na natin doon sa mga bata ngayon, kaya medyo bantay din po kayo sa inyong mga kaanak. Isa sa dinidisregard nila sa creation, na ang sabi doon, inilalang ang magulang para lumitaw ang mga batang ito, pero hindi disregard nila ang honor na ang sabi ng Diyos, igalang. Tingnan po ninyo ito. Okay? Sabi ng verse 5, because they regard not the works of the Lord. Gawa ng Diyos na sa pamamagitan ng mga magulang ng mga batang ito ay inilang ang mama at papa na naniniwala sa Diyos. Pero pagdating na pag may gusto sila, lumalaban sila eh. They not regard the works of the Lord, nor of the operation of His hand. Ano ba ang operation? Diba, mas matanda, mas dapat igalang ang magulang kaysa ng bata. Irespeto at lumagay sa lugar ang mga kabataan. Pero dito pagdating dito, the operation of His hand, He shall destroy them and not build them up. So yung tinutukoy dito, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, nahahawa itong mga anak ng mga totoong anak ng Diyos, sapagkat kahalo sila doon sa school, kung anong mga projects nila, at nag-uusap sila, at pagkatapos di natin sila napapansin at hindi nila sila nakokorek, na pagdating doon sa mga narinig niya sa labas, dapat hindi yun nilalagay sa puso, kundi naibigay nila ang honor at ang paggalang sa Diyos. Doon nahulog si Eva at Adan eh. Hindi nila binigyan ng weight, ng bigat ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, nangyayari sa mga magulang at sa mga kabataan na hindi nagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos eh. Parang baliwala. Pero sabi nila, niniwala sila sa Diyos. Kaya sabi ni David dito, there are 3 things, sabi niya, na David asking to be ang faith o ang kaladatnan, kahihinatnan ng mga wicked, ipakita ng Diyos kaagadan po. At ang pangatlo dito, sabi ni David, give them according to their deeds. Ano po? Deeds, yung mga ginawa nila, na ang panahon ng kasalanan sa buhay ni David, nung siya po'y nagkasala, di ba? Alam naman natin, lagi nating nililesyon yun, nung nagkasala din si David nung panahon yon, sa talaga ay pinarusahan niya kasi nung narinig niya sa isang man of God, sabi niya, ikaw yun. Siya po ay ginawa niya ang kanyang dapat gagawin. Okay? At he cast himself upon doon sa abo at naglagay siya ng abo sa ulo at mainit na suot and under the mercy, siya po ay nagpapakahingi ng kahabagan ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga sinful deeds. Ano po? Kaya dito, ang kaibahan nito, sabi ng verse 3, 4, and verse 5, na si David dito ay ipinapakita, he prayed for his harsh judgment. Lord, bagsakan mo ako ng pinakamabigat na judgment, sabi ni David sa kanyang sarili, kung nung panahon na siya nagkakasala, to be applied also mas lalo doon sa mga wicked, sapagkat kung ang anak ng Diyos humingi ng, Lord, nagkasala ako, bigyan niyo ako ng karapatang kaparusahan, and that God would deal with them according to the deeds, according sa kanilang ginawa. Ang sabi ni David, Lord, ibagsak mo sa akin ang dapat doon sa ginawa akong pagkakamali. May mga pagkakataon sa panahon ngayon, mga kapatid, kaya dapat sa ating mga nagtuturo, lalo sa mga Sunday teachers, huwag nating i-water down yung mga commandments ng Diyos dito, sapagkat pagdating ng panahon, maaalala na, hindi naman sa akin tinuro ito eh. Diba? So, sabi ni David dito, yung according to the wickedness of their deeds. Ay kung paano nga si David siya mismo nung nagkasala siya, talagang sabi niya, Panginoon, ibagsak mo ang pinakamabigat na parusa sa aking kasalanan. Yun po ang kanyang hiningi ayon dito sa verse 3, 4, and verse 5. Sabi niya, draw me not away with the wicked. Huwag niyo akong isama doon. Iba ang dignity ng isang totoong anak ng Diyos. Verse 4, give them according to their deeds and according to the wickedness of their endeavors. Give them after the work of their hands. Render to them their desert. Ano po sabi niyo sa verse 4 ay desert nila. Karampatang ganti. Ano po sa kanya. And verse 5, because they regard not the works of the Lord, nor the operation of His hand, He shall destroy them and not build them up. Okay, so dito po ay ang verse 6 and verse 7. Hindi pa. Mamaya na po yung verse 6 and verse 7.
sabi doon, according to their deeds, the wickedness of their endeavors, the work of their hands, kung ano ang deserve, kung ano ang tama sa kanila, yung Panginoon ibagsak mo. Yun yung apat na sinabi niya rito, according to the deeds, or their deeds, according to the wickedness of their endeavors, and according to the works of their hands, and what they deserve. Yun yung apat na ito. Lord, ibagsak mo lahat sa kanila. Ang apat na division ng kanilang kagagawan. Okay? Ito pong verse na ito are not simply benediction. Okay? Talagang yan doon yung benediction ito. But put into the words of the protest that wrong of the present order. So, dito po ang panglima, because they do not regard the work of the Lord nor operation of His hand. Kapag ito po ay kinukonsider ni David habang sinusulat niya siguro ito, ano ba ang mga ginawa ng mga masama sa kanya? Una, ay yung plot sa kanya napababain sa trono ng kanyang mga masasamang kasama, at pangalawa yung kanyang anak na pinapatalisik sa trono, at higit sa lahat yung hari na gusto siyang patayin. He also considered that they ignored the creator, the creative work of God. Alin po yun? Yung ang Diyos ang nagtawag kay David papunta doon, yung nanging hari na si Saul ay pinabayaan ng Diyos yun, operasyon ng kamay ng Diyos yun yan doon. At nung tumagal, ay nawala din po siya sa trono. So dito, si David, in his evidence of the being sinful and kailangan niya ang tamang judgment, okay, dito ni-express niya, sabi niya ang idea ng Romans 1:20 and 21. Binanggit natin yun nung Sunday. Pakilabas mo yung Romans 1:20 and 21. Katulad ni David ang idea, ito nung idea ni David yung isulat ito. Sapagkat hindi nila ini-disregard nila. Romans 1:20, sabi dito, okay? 1:20. Romans 1:20. Yan. Mula pa nang ikaya sa libutan ang kanyang walang hanggang pangyayari at pagka-Diyos, bagaman hindi nakita ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Diba? Yun yung sabi ni Paul, at yun din naman ang sabi ni David. Magkapareha sila ng idea dito. Ano po? So, he should destroy, ano po, yung mga bagay na wicked, na nakakalimot at hindi talaga nila kinikilala ang Diyos. Ito yung mga wicked Next verse, verse 21. Okay, sabi ng verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila nilulahati bilang Diyos. Kaya kung nagbanggit, may minsan mga kasama tayo nung araw pa, naturuan. Minsan nga, may nadilan pa ako dito At nagsasabi siya na kilala niya ang Diyos. Pero ito mga kapatid, ang katotohanan, sabi niya, hindi nga niya nilulahati ang Diyos Mas gusto niya yung ginagawa niya, tapos sasabihin niya, Kristyano siya. Okay? Ay kung dito palang babagsak na, sabi niya rito, hindi nila nilulahati bilang Diyos. Hindi pinasalamatan man, kundi naging walang kamuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Paano sila nagdilim? Sabi niya, ang tagal ko na nagsisimba sa inyo dyan, di mala ako natulungan, di mala ako natulungan ng Diyos. Nagdilim ang kanyang pananaw nagdilim ang kanyang puso. Ang kanyang puso ay hindi na po makatwiran dahil ang totoong mga anak ng Diyos, katulad ni David, nung naramdaman niya at nalaman niya na siya ang may pagkakamali, ang sabi niya, Lord, ibuhos mo sa akin ang pinakamagbigat na parusa sa aking ginawa. According to my sin, treat me, different treatment sa itong anak at saka sa bastardo. Magkaiba po yun, di ba? Pag ang isang nag-ampon, nagagalit, mas mahina ang palo doon sa totoong anak kaysa doon sa ampon lang. Bakit? Wala siyang pakialam doon So therefore, yung po tinutukoy dito ni David na minsan pagdating dito, akala natin, mga kasama natin, pero yung pala mga wayward, mga nakasama lang. Kasi lagi nating tatanda, mga kapatid, ang sabi noon ng panahon na si Kristo nabubuhay na, habang sila naglalakad, Panginoon, sasawayin ba namin sila? Nagtuturo sila sa pangalan mo, nagpapalayas na mo sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, huwag nyo silang sasawayin. Bubunutin ba namin sila? Huwag yung bubunutin sapagkat madadamay ang mga totoo. Di ba nyo napapansin yun? So hanggang Old Testament, hanggang New Testament, lahat ito na ipakita. Kaya lang dito po ay minsan ay
dumarating na because they did not regard the work of the Lord, nor the operation of His hand. Pag sinabing operation ng kanyang kamay, andun po yung mga kahit hindi na natin yung mga nagtutumboy, nagbabakla, na yun kasi given na yun. Kaya nito, when David considered the wicked deeds or the ungodly, he also considered ni David dito that they ignored the creative work of God. Kaya sinabi din ito ni Paul, ano yung mga creative work of God? Doon sa kanilang buhay, creation na lang Diyos bakit pagdating dito sabihin niya na wala akong nararamdaman na nagsimba rin ako sa inyo pero hindi talaga Therefore, siya mismo ay hindi niya ini-ignore niya na siya isa sa creative being ng Diyos at hindi niya respeto, hindi niya binigyan ng bigat ang salita ng Diyos na lahat ng kanyang mga creation ay nagsasamba sa kanya. Sa Psalms, marami doon sinabi na the hills and yung mga cattle nagsasamba sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos yan Kaya dito si David sinulat dito, this was the evidence of being sinful and kailangan talaga lang i-judge ng Panginoon. So dito po ay ang panghuli dito sa verse 3, 4, and 5, God will destroy them and not build them up. Kaya mga kapatid, huwag na lang natin silang doon sa bumalik ka na, baka naman talaga hindi. Di ba, sabi kasi ng Panginoon, He shall destroy them and shall not build them up. Anong verse po yan? Hanapin natin yung na yon. Okay? Verse 3, 4, and 5. Hindi siya i-build up. Okay, so, imbis na kahabagan, hindi talaga dahil mayroon pong different treatment ang Diyos sa kanyang totoong anak at sa mga hindi anak ng Diyos. So, but He does not forget about them. Ang pangako ng Diyos sa kanila, okay, to give those who reject Him what they deserve. So ngayon, yung talagang bumalik, like the prodigal, sabihin natin naging prodigal, pero bumalik. Ano ang deserve ng Panginoon? Niyakap siya tinanggap siya. Pero ang dito, kung talaga sasabihin niya na nakilala niya ang Diyos, alam niya, nag-create ang Diyos, alam niya, tao siya, kinreate siya ng Diyos, pero hindi niya nire-regard yun Kasi mas gusto niya yung gusto niya, at sabi niya, mamagaling pa siya. So, ang ginagawa dito ng Panginoon, sabi ni David, nung sinulat niya, okay, nangako ang Diyos doon sa kanila na nag-reject sa Kanya. Ano ang pangako ng Diyos? Okay, that they deserve punishment. So, verse 6 and verse 7, sabi po dito, and now shall mine head be lifted up above mine enemies. Medyo aangat na siya. Nakalagpas siya doon sa season na kanya ay nahirapan siya. Marami siyang problema. Round about me, therefore, will I offer and tabernacle sacrifices of joy. So, ano po ba ito? So, siguro karamihan sa atin ito yung pagpupuri, pagpapasalamat, something na susuklian natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Sabi niya diyon, I will sing. Sana po yun. Habang nandoon ka pa sa lugar na kung saan ay pupunta ka sa tahanan ng Diyos, you sing, ng thanksgiving. I will sing praise unto the Lord. And then verse 7, hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Dito pong dalawang verse na ito ay, una, si David po nagpupuri sa Diyos dahil sa dininig niya ang kanyang panalangin. Sabi niya doon, I blessed be the Lord because He heard my cry. In His trouble, I cried unto Him, sabi ni David, di ba? Now, sa praise na ito ni David, that God who heard all answer His prayer, ay nagkakaroon po ito ng strength. Nagiging siyang kampilan o yung shield ni David sa kanyang mga problema. Suddenly, the prayer become a song of praise and an adoration. Kaya habang po tayo ay nagpapasalamat sa kalagayan ng joy o kaya kasiyahan ng ating mga puso, pangalawa, ay dito natin titingnan, this praise was founded on a reason indicated by the word. Dahil, ano po ang kanyang dahilan? Okay? It is not irrational emotion but rises like
pure spring from the deep of the experience na nangyari kay David. Ano po? Ito yung mga bagay na nagpapalakas sa kanya. Matagal na niya itong na-experience siya. Naulit-ulit. At habang naulit ito, nararamdaman niya na, Lord, ikaw talaga ang aking tanggulan, ikaw ang kasama ko. Kaya lalo ito pong papasalamatan niya ang Panginoon. Pangatlo, okay, napakagandang sabihin, ano po, na sabi ni David dito, my strength, my shield. Ang iba kasi, okay, theoretical, may knowledge tungkol sa Diyos, at sabi nga nila, tinanggap nila ang Panginoon. Theoretically, alam nila may Diyos, tinanggap nila, pinasalamatan nila, pero yung kanilang pananampalataya, yung kanilang strength, yung shield na siyang nagko-cover ng lahat ng palaso ng panghihina, wala sa kanila ito sapagkat without knowing the goodness of it in this sa kanilang mga buhay, ano po. Kaya sabi dito sa pang-apat, kung nakapagsabi ka na that the Lord is my strength, siguro napasabi na natin niya sa ating mabuhay, at pag sinabi mong ang Panginoon ang aking lakas, pwede mong dalhin ang pinakamabigat, everything na mabigat, anything na mabigat, kaya mong dalhin. Bakit po? Sabi mo, ang Panginoon ang iyong kalakasan eh. Kumbaga, okay, kung ang Panginoon ang iyong lakas, magmula sa oras na ito, okay, may sinabi si Spurgeon tungkol dyan, okay, kung makapagsasabi ang isang tao na ang Panginoon ang kanyang lakas, anumang bagay, gaano kalaking bagay, kaya mong dalhin. Ang ibig sabihin ni Spurgeon dito, okay, makakagawa ka. Sino po sa inyo pamilyar sa dayami ng palay? Ang tawag doon ay uhot. Uhot, di ba? Uhot. Sino pamilyar? Ako kasi, nahiga ako nung araw dyan, pero ngayon baka hindi na. Kasi ang kati niyan, at saka, may asma po ako eh. Okay? Yung ano ng stock nitong palay na ito, makati na, nakakapag ano po ng asma. So, kung totoong sinasabi mong ang Diyos ang iyong kalasag o ang iyong kalakasan, kaya mong gumawa sa pamamagitan ng mga dayaming ito. Yung dayami yung kinakain ng kabayo, parehas din yan, dayami pag natuyo ang damo, dayami din yan eh. So, makakagawa ka ng dayami, ano po, excuse me, yung dayami ito, pabibilugin mo, patitibayin mo, at pwede mong ilagay sa ibabaw nito, okay, ang pinaka maraming mabigat sa buong mundo. Isipin natin, posible yan, di ba? Dayami, palalakasin mo lang at kaya mong ilagay ang lahat ng bigat sa mundo. Imposible yon. Only God, nothing is impossible. Pero alam niyo po, ang sabi itong si Spurgeon, na kapag nasasabi mo na ang Diyos ang iyong lakas, pwede kang gumawa sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Anything, everything, at iyong dayami na to, pag binilog mo, kaya mo ipatong ang lahat ng uri ng kabigatan sa buhay. Kaya dito po ay sa panghuli, verse 89, tama-tama lang oras natin. Okay? Praising the Lord who is the strength of His people. Kasama na tayo doon bilang mga Gentile. Ano po? Una, the Lord is the strength and He is, okay, saving refuge of His anointed one. Pag sinabing anointed, ito po yung mga ina-anoint ng Holy Spirit. Sa Sunday School, tinuturo sa atin ni President David, di ba, na tayo ay mayroong banal na Espiritu dahil doon sa pagtanggap, pagkilala sa Panginoon Kristo. He is the blessing given to the one who trust God. Ano po? At ito po ay nagiging strength ng bawat isa. Hindi naman siya sinabing talagang sobrang lakas mo. Kaya lang, He is strengthened, okay, dahil po doon sa kapangyarihan, doon sa banal na Espiritong nandiyan sa atin. Kaya tayo nagiging malakas. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses. Kaya po mga kapatid, ang mga magagaling mag-witness, ito po yung ang kakalakasan, ang power ng Holy Spirit nasa kanya. Bakit? Kahit siya ay pagod, biglang lumalakas siya, tapos magsasalita yan doon sa mga tao. Naalala ko tuloy yung mga street preacher eh.
the late Pastor Ronnie ay nagkikwento sa amin na nagpipreach siya sa kalsada, nagpaharurot yung motor at babanggain daw siya sa galit. Kasi tumigil ka dyan, nangingingay mo. Pagdating doon, nagpreno din naman na. Pero parang sabi niya, parang gusto niyang umilag eh. Pero di naman, nagpreno din naman. So, yung pong strength na ito, nagaling sa Panginoon. Sabi ng verse 8 and 9, sabi niya po dito, okay? The Lord is their strength and He is saving strength of His anointed. Kahit ano pong mangyari, alala ko ito, natatawa ko doon sa sinabi ng isa na para daw siyang alamin na sobrang buhos ako. Mga dahilan niya. Kung ang Panginoon kanyang kalakasan, kahit anong buhos sa'yo ng malakas na alon ng dagat, buong dagat ibuhos sa'yo, hindi ka maaalon sapagkat you are rooted in Christ. At nandun ang power ng Holy Spirit sa'yo, imposible mabunot. Dahilan. Okay? Chow chow. Sabi ng Chinese, okay? Ang sabi dito ni ay walang kabuluhang salita. Okay? Walang laman. Kaya natin sila dyan because may different na ibibigay ang Diyos na parusa sa bawat isa na mga nag-disregard at hindi inirespeto ang operation ng kamay ng Diyos. Operation ng Diyos yun eh. Sabi mo sa Diyos ka, bakit iba ang ginagawa mo? So hindi yan operation ng Diyos, operation ni Satanas yun. So dito po, He is the, sabi ng pangalawa, okay, niligtas ng Panginoon ang kanyang mga sariling tao, siya ang tumawag nito, hindi po tayo, and He bless ang kanyang, yung inheritance na tinatawag, yung mana. Tayo ay naging tagapagmana kay Kristo. Sabi nga ng isang pagtuturo ni David ay naging kapatid tayo ni Kristo sa mga panganay. Panganay si Kristo eh. Ang tinutukoy doon ay yung rapture, yung pagdating doon. Po, first resurrection and the second, and tayo po yung mga kasunod doon. The shepherd also, ano po, and bear them up forever. Siya po ang nagdadala nito. Hindi ang tao ang may kakaya magdala sa ating pagpapatuloy, kundi ang Diyos mismo magbibigay sa atin ng endurance sapagkat siya magdadala sa atin bilang tayo mga tagapagmana ng Diyos sa kanyang kaharian. Okay, so dito po si David nag-conclude. Pagpansinin niyo po yung conclusion ni David sa verse 89, una, yung word na save. Okay? Ang mga tao ng Diyos, God's people, okay, need to be rescue o tulungan o tapunan ng salbabida. Kaya kahit sila po ay nagmamatigas, yung para bang tatapunan mo ng salbabida eh, kakawag papalayo. Minsan nakakawala ng pasensya eh. Tigas ang ulo mo. Iwanan na kita dyan. Hindi po eh. Sapagkat dito, sabi niya, yung word na save dito, ang mga anak ng Diyos needs to be rescued. They look to God for it. Ano po? At pangalawa, yung word na bless. God's people need His blessing and favor, and they receive it by being, okay? Ano na to? His intervention, ano po? Siya ang magbibigay nito, hindi po galing sa atin. Okay? And ang pangatlong word dito, save, bless, and shepherd. Ito yung maganda. Psalms 23, na daanan natin. God's people heed His care and guidance. Ano po? Talagang kailangan tayong alagaan at i-guide. Bakit po? Minsan tayo ay para ang tupa, nakikwento ko na rin yata sa inyo, na ang tupa daw, pagka medyo mayroong shade ang mata, o kaya mayroong nakaharang, lagyan mo daw ng salamin, ang punto, po, at ilagay mo siya sa gitna ng green at saka ng brown, yung walang damo at may damo, ang tingin nito ay parehas. Dahil doon sa kanyang shade. Nakukuha ba natin? Nung araw di ko maintindihan yun, bakit talagyan ng shade ang tupa? Ito pala yung ibig sabihin. Kapag doon sa gray areas, ano po, may green at saka wala, pag may nakatakip sa mata nito, halimbawa yun ay kanyang weakness, Ray-Ban. Ang Ray-Ban kasi pag sinuot mo yan talaga, yan parehas ang kulay niyan eh. So therefore, madali siyang ma-deceive, madali siyang madadaya. Ang akala niya, dahil green din dito, pupunta niya pero wala pala doong green. Ang ginagawa ngayon sa modern culture ng mga nag-aalaga ng hayop, lalagyan ng salamin yung baka upang yung kulay brown na damo kakainin niya. Kasi ang gusto lang ng baka ay green. So ginagawa nila, lalagyan sila ng salamin
Kaya magugulat kayo, mga baka nakasalamin, para makain nila yung brown. Kasi walang lasa yon. Ang ginagawa naman ng modern ngayon, lalagyan ito ng cobalt pa tawag doon, yung parang asukal na itim. Hindi yata cobalt tawag doon. Ang tawag doon? Molasses. Okay, hindi cobalt. Molasses, ano po. So, binubuhos yun doon. Pag dila nila, nalalasa nilang parang damo. Okay? Kaya yun po ang mga ano dito na, ang shepherd, ang Panginoon, okay? God's people, okay, ay kailangan ng care at ng guide ng Panginoon sapagkat sila po ay parang mga ano, madaling pag natakpan lang ng mata ng halimbawa, nakakita siya ng future, maganda itong, ano ito, I will take the opportunity. Yung pala, brown area yon at wala doong green pasture. So yun po ang point yata doon. So, the shepherd guides his flock. At dito po sinisignify ng shepherd both to feed and to govern. Kaya the Lord is my shepherd, I shall not want. He lead me to the green pasture. Okay? To feed and to govern. Bakit po? Sapagkat pagka hindi na-govern ng Panginoon ng isang sheep, magsasarili siya. Okay? Then, rule then as a father to his children. Yun po talaga ang role ng Panginoon dito as a shepherd. Okay? And then last, save, bless, shepherd, and then bear them up. Okay? Yan po yung nandiyan sa last chapter, verse 8 and verse 9. God's people need God's constant sustaining presence. Kailangan natin ang Diyos ng kanyang sustain at ang kanyang presence. Bakit po? Without Him, we can do nothing. And they need it forever. So Jesus does it simply feed us to the green pastures and still waters. He bear us up. Ano po? Dinadala tayo, siya nag-aalaga, nagdadala, and He does so forever. And then, never tiring, sapagkat alam naman natin ang Panginoon naghihintay sa atin na mag-mature at pagka-okay na tayo. At ang sabi ng Matthew 25, ang last na kaluluwa ay tumanggap na, doon ang panahon na siya po ibabalik. So dito po ay si Jesus po never cease na sa kanyang pagkakataon ay hindi mag-alaga sa kanyang mga tupa. Sapagkat tungkol sa John 17, pinag-pray na tayo. How much more yung kanyang pag-aaluga araw-araw. Yun po ang ating pinag-usapan ngayon sa chapter 28, that David prays because of his prayer heard and answered. Harinawa, nakatuwang po at nakatulong sa ating spiritual na ito ngayong gabi. Tayo po ay tayo magpasalamat. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito bilang kayo ang nag-aalaga sa amin at hindi kayo tumitigil. Sapat kami mahina kung wala kayo. At without you, we can do nothing. At kayo pala ang aming lakas na kahit ang buong bigas o buong bigat ng buong mundo sa pamamagitan ng straw na katulad namin, mahina, pero ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lakas. Madadala namin ang lahat ng bigat. Ito man ay inner, outer, under, or sa taas. Panginoon, salamat na ikaw po ang aming lakas, sapagkat kung wala kayo, wala pong mangyayari sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng itinuro mo dito sa Psalms 28. Miski si David, sinabi na po ito, na ikaw ang aming shield. Na kahit sa katawan namin ay isang straw ng isang halaman, pero kung ang Diyos ang aming lakas, kaya namin dalhin ang lahat ng bigat, pressure, problem, at lahat ng aming binadaanan. Salamat, Panginoon, na hindi kayo tumitigil, hindi kayo napapagod. Salamat po sa iyong kasagutan sa mga panalangin gabi. Salamat po sa iyong pag-aaruga, pagpapalakas sa amin, pagpapakain, sa pangalan ni Jesus. Amen.